Ang ating buhay ay puno ng hiwaga. Tulad sa araw, sa mundo, tulad sa buwan, o ibang bagay na walang katiyakang kasagutan. Marami na tayong nagiging tanong sa ating sarili kung ano ba talaga ang layunin ng buhay sa realidad na ating ginagalawan ngayon. Tayo ba ay isisilang sa mundo at pagtanda ay mamamatay na lang? Napapaisip ka na din siguro ngayon na mayroon pa palang batas bukod sa alam nating 10 utos ng Diyos. Oo, mayroon nga. Mayroon na nito bago palang gawin ang 10 utos o ilan pang matatandang batas sa iba't ibang kultura. Ngunit ang batas na ito ay hindi gawa ng tao na nakabatay sa relihiyon, paniniwala, panahon, sosyedad, at etnisidad. Ito ay cosmic law, timeless at universal. Ang batas na ito ay hindi nanghuhusga o nagbabanta sa iyong mga aksyon at kinikilos kung hindi ito naaayon sa moral ng tao, kundi nagsisilbi itong gabay patungo sa malalim na karunungan at katuparan ng iyong misyon sa lupa. Ito ang humuhubog sa iyong nakaraan at huhubog sa iyong hinaharap. Ngunit higit sa lahat, ito ang magbibigay ng kaliwanagan sa iyong pangkasalukuyan. Sa ating pagtalakay sa 12 Universal Law, hangad ko na maunawaan mo ito ng higit pa sa simpleng impormasyon. Bagkus, maging kaliwanagan at panuntunan mo ito sa iyong sarili. The 12 spiritual laws of the universe at ang kahulugan nito. The law of divine oneness. Ito ang foundational law na nagpapahiwatig na lahat-lahat ng bagay sa universe ay interconnected. Nangangahulugan na ang iyong bawat salita, choice, desire, at belief ay nagkakaroon ng impact sa mundo at sa mga tao sa iyong buhay. Ang impact o epektong ito ay pwedeng makita o maramdaman agad. Maaari din naman itong matagal mangyari o posible ding maganap ito nang hindi mo napapansin. Kung nauunawaan mo na ang Divine Oneness Law na ito, tatanggapin mo na ang katotohanan na ikaw ay bahagi ng lahat ng bagay sa iyong kapaligiran. Dahil tayong lahat ay iisa. At ang pagiging aware tungkol dito ang nagpapalabas sa atin ng ating abilidad o power at higit na empatiya sa lahat ng bagay dito sa mundo. Pansinin mo, may mga pagkakataong naa-absorb mo ang pakiramdam ng iba. Bakit nadadala ka ng emosyon mo para sa ibang tao? Nararamdaman mo din ang pinagdadaanan nila. Nahahabag ka o nagiging masaya para sa kanila. Law of vibration. Sinasabi ng law na ito na bawat particle sa universe ay patuloy na gumagalaw at patuloy na nagdadala ng enerhiya. Ito ay nag-a-apply sa napakalawak na bahagi ng universe, tulad ng mga planeta at bituin. Ito din ay nag-a-apply sa mga bagay dito, tulad ng mga upuan, mesa, at iba't ibang bagay na nakikita mo sa iyong paligid. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang energy frequency. Ang mga tao, hayop, halaman, lugar, at bagay. Ang mga high energy particles ay natural na umaayon sa iba pang particles na may high vibrational energy. At ang mga low energy naman ay gayon din sa parehong low energy. Simpleng mga halimbawa, ginagamit ang crystals sa mental, emotional at physical wellness dahil sa taglay nitong enerhiya. Ginagamit din ito sa mga gadgets tulad ng computer, cellphone, relo at iba pa. Ang vibration ay malaking bagay sa ating teknolohiya, maging sa internet at telecommunications at telebisyon. Ginagamit ang airwaves or frequency ng bawat vibrations ng mga bagay.
Kung ikaw ay masayahin, mapagmahal at kalmado, ito ay tumutugon sa positibong enerhiya, kaya ang antas nito ay high vibration. At kung ikaw naman ay may negatibong ugaling madalas, ikaw ay nasa low vibration. Kaya ang batas na ito ay nagsasaad na dapat aware ka sa ganitong mga enerhiya. Law of Correspondence. Ang batas naman na ito ay directly nakarelate sa foundational law of divine oneness. Ito din ang ibig sabihin ng as above, so below. Kung ano ang mga patterns na nagaganap sa kalawakan ng universe ay may corresponding patterns din na nagaganap sa kaliit-liitang mundo. Halimbawa nito ang spiral pattern na mayroon sa mga galaxies ng universe tulad ng Milky Way. Isipin mo ang mga spiral patterns na makikita mo tulad sa kalikasan. Ang mga halaman na bago mamukadkad, nakabilog muna ito. Ang tumutubong buto na itinanim, paikot itong umuusbong paangat sa lupa. Tulad din sa ating buhay, may mga patterns na patuloy na umuulit-ulit maging sa ating pag-iisip. At kung iyong mapapansin, ito ay umuulit din sa ibang lugar sa mundo. Ang ating iniisip ay maaari ding iniisip ng iba. Ang nangyayari sa atin ay may exact pattern din na nagaganap sa ibang tao, kalikasan, hayop at iba pang mundo. At sa pagiging consciously aware mo dito, isaalang-alang mo ang mga uri ng pagbabago sa pattern na maaari mong gawin at kung paanong ito ay makakalikha ng pagbabago on a larger scale. Law of Attraction. Marahil, madami sa inyo ang pamilyar sa batas na ito. Sinasabi nito na ang like attracts like. Kung ano man ang ating hinahangad sa buhay, kinakailangan nating i-work out kung paano mag-vibrate sa parehong frequency ng mga bagay na ginugusto natin. Kung tayo ay optimistic, proactive, loving, and harmonious, makaka-attract din tayo ng mas madami pang may parehong frequency tulad nito sa ating buhay. Pero kung tayo ay pessimistic, fearful at matamlay, makaka-generate din tayo ng ganitong energy sa ating buhay. Kung palagi kang may positive outlook, nagagamit mo na ang law of attraction sa paglikha mo ng iyong makabuluhang pag-exist sa mundo. Law of Inspired Action. Ang batas na ito ay kadikit ng law of attraction at sinasabi ng Inspired Action Law na dapat nating pairalin na maging totoong aktibo sa pagsasakatuparan ng ating mga goals. Maraming tao ang nag-iisip na sa pag-visualize at pagkakaroon ng positive outlook ay sapat na para sa law of attraction. Kinakailangan pa din ng inspirasyon o inspired steps para mapagana ang law of attraction. Whether small or big steps, makakatulong ito na makuha ang ating mga ginugusto ng mabilisan, tulad ng relasyon, job, career, o abundance. The law of perpetual transmutation of energy. Sinasabi ng batas na ito na lahat ng bagay sa ating paligid ay patuloy na nagbabago. Hindi mo makikita ang lahat ng pagbabagong ito dahil karamihan dito ay nag-e-exist sa cellular o atomic level. Ang dahilan kung bakit ito ay mahalagang batas, ito kasi ay nakakatulong sa iyo kung paano mong matitrigger ang positive change. Keep in mind na ang high vibrations can trigger improvements in low vibrations. Halimbawa, kung ikaw ay nega o nagpa-vibrate at low frequency at napasama ka sa may high frequency na masayahin at mabuting kaibigan, naturally, matitrigger nito ang energy mo na mag-transmute into high. Law of Cause and Effect. Ito ay isa sa pinaka-straightforward na batas ng universe. Sinasabi nito na lahat ng aksyon ay may katapat na reaksyon. Alam na natin ito dito sa physical world, pero maaaring hindi mo pa alam kung paano itong nagwo-workout
sa spiritual aspects of our universe. Your spiritual life can impact the world around you, causing positive or negative reactions. Sa katulad na paraan, ang iyong pisikal na kapaligiran ay maaaring makaapekto sa iyong spiritualidad, whether for good or for ill. Ask yourself kung anong types of relationship ang nakikita mo sa pagitan ng spiritual at physical, at kung paano mo gustong baguhin ang mga ito. Nakasalalay sa mga kamay mo kung ano ang iyong ibibigay sa mundo at kung ano ang maidudulot nito sa iba. The law of compensation. Ito yung masasabi nating karma. What you give is what you get. You will receive what you put out. Similar sa law of attraction, pero ito ay nakafocus sa idea na ang kabayaran ay pwedeng matanggap sa iba't ibang paraan. Halimbawa, may isang tao na yumaman dahil sa panlalamang sa iba. Hindi man bumalik ito ng parehas ng ginawa niya, nagkaroon naman siya ng sakit na halos lahat ng kayamanan niya ay napunta sa pagpapagamot. Ang batas na ito ay nagpapaalala lang na maging maingat kung paanong tratuhin ng iba at kung paanong mamuhay na naaayon sa mundo at sa universe. Law of Relativity. Ang batas na ito ay tungkol sa neutrality ng lahat ng bagay. Kaya walang partikular na tao, karanasan, damdamin o aksyon ang nasusuri bilang mabuti o masama hanggang maikumpara mo ito sa ibang bagay o ibang tao. Halimbawa, maaari mong isiping mahirap ka, ngunit marahil dahil marami sa village nyo ang mayayaman. By keeping this law in mind, nananatili kang conscious sa katotohanang palaging may multiple perspectives on anything that happens to you. Sa pagsisikap na maunawaan mo ang mga alternative perspectives na ito, ang makakapagpa-realize sa iyo na maging grateful sa kung ano ang meron ka. Maaari ding ipakita nito sa iyo kung anong areas ang dapat mong ma-improve sa iyong buhay. Law of Polarity. Ang mahalagang ipinapahiwatig ng batas na ito ay ang lahat ng bagay ay may opposite, at ang mismong pag-iral ng mga salungat na ito ang nagpapaunawa at nagbibigay aral sa atin sa buhay. Consequently, kapag dumaan ka sa isang difficult situation, ang bagay na ito ang tutulong sa iyo upang tunay mong mapahalagahan ang magagandang developments na darating. Sa palagian mong pag-alala sa batas na ito, mai-improve mo ang pagiging strong o resilient sa mga troubled times na darating sa iyo. Halimbawa, kahit masakit ang breakups o paghihiwalay, itinuturo nito sa iyo what doesn't work for you in a relationship. At tumutulong ito na malaman mo kung ano ang mas mai-improve at magwo-work out para sa iyo. The Law of Rhythm. Tinatawag din ito the Law of Perpetual Motion. Ang batas na ito ang surprisingly focused on movement. Ito ay tumutukoy sa katotohanan na ang lahat ng bagay ay gumagalaw in cycles. Makikita mo ito sa kalikasan, tulad ng 4 seasons, at sa tao, the body's aging process. Nag-a-apply ito sa yugto ng buhay ng tao at sa pagre-reflect tungkol dito, makakakuha ka ng perspektibo. Ang panahong ito ay maganda, pero nothing is permanent. So enjoy life while it lasts. Tulad din ng gulong ng buhay. Ngayong panahon, ikaw ay nasa ibaba. Darating din ang bukas at ikaw naman ay mapupunta sa itaas. Ika nga sa atin, panapanahon lang yan. The Law of Gender. Hindi ito nakatuon sa biological sex. Ito ay nakabase sa 2 major types of energy within us and everything. The masculine and feminine, yin and yang, anima and animus. Lahat tayo ay may parehong energy na ito sa ating sarili. Kinakailangan nating maibalance ito para makapamuhay tayo ng totoo at masaya. Isipin niyo ang role ng energies na ito sa inyong buhay.
Ikaw ba ay madalas magbigay o magparaya? O kayo ay madalas tumanggap o kumuha? Ikaw ba ay logical o emotional? Narito ang halimbawa. Divine Masculine represents giver, strength, logic, action, protection, and assertiveness. Divine Feminine represents receptiveness, intuition, collaboration, nurturing, and creativity. Lahat tayo ay nakakaranas nito. Kung anong bahagi ang mas labis o kulang ay hindi makakabuti para sa atin. Dapat na balansehin natin ang ating mga sarili para maging alinyado tayo sa course of the universe. Huling bahagi. Kinakailangan nating maunawaan at mas maigi din mai-apply ang mga batas na ito sa ating sarili. Ito ay natural law. Hindi naman tayo paparusahan kung hindi natin ito susundin tulad ng batas ng tao. Lahat tayo ay enerhiya sa buong kalawakan ng universe at kusa itong nagaganap sa atin kahit hindi naaayon sa ating kagustuhan. We create and shape our own different realities. Ito ay nagsisilbing gabay lamang sa ating paglalakbay sa buhay. Ibabalik ko ang tanong na palagi kong nababanggit dito. Bakit tayo ay naririto sa mundo? Ano ba talaga ang dahilan? Dahil tayo ay kusang pumarito para sa ating paglago. Tulad sa universe, ito din ay lumalago dahil bahagi tayo nito. Anumang commotion o pagbabago sa kalawakan, ganun din ang pagbabagong nagaganap sa atin. We are the universe. What we sow, we reap. What we think, we become. As above, so below. We are all interconnected. We are a collective consciousness, consciously becoming aware of all that is. Of the oneness we are, to infinity and beyond, that is immeasurable. So long, mga ka-MB. Peace, love, and light. Thanks for watching.